Kasi kung puro plano lang, wala tayong ginagawang actions, nagiging analysis paralysis lang So ito, ano partner. ang analysis paralysis, Kabsat, pagdating sa buhay at sa buhay negosyo? Ano ang ibig sabihin ng analysis paralysis? Ang analysis paralysis ay ito ay puro plano lang at wala tayong ginagawang action. Puro nasa isip lang. Marami kasing gustong magnegosyo pero hindi nila alam kung paano ito umpisahan. Marami silang excuses, actually walang resources, walang capital, and etc. Okay. So yun ba, Kabsat, younger bro, yun ba yung nagiging isa sa mga rason kung bakit yung mga gustong magnegosyo sa buhay ay tila hanggang plano na lang? Isa ba yun sa rason kung bakit yung mga gustong magnegosyo ay kulang sa resources? Para sa iyong opinion, Kabsat, isa ba yun sa paraan or isa yan sa rason kung bakit yung mga gustong magnegosyo sa buhay, nagiging dahilan ba yon yung kulang sa resources? Actually, there are a lot of ways to make money na rin nowadays because we are now in the digital age, especially on the internet. Okay. That's why. Oo. So, para sa iyo, kapatid, Kabsat, ano ang mai-share mo sa ating mga viewers pagdating sa on how to deal with the analysis paralysis in life? Actually, napakaganda ng i-share ko sa iyo, partner, kasi napaka-importante ng leverage sa pagnenegosyo. Leverage, okay. Medyo malalim yan na word para sa ano ba ang leverage for you, Kabsat? For me, ang leverage kasi meron tayong tinatawag na OPM tsaka OPT. Okay, OPM. Ang OPM is using other people's money. Okay, so ibig sabihin, we cannot, if we want something in life, we need to provide value first in order for us na magkaroon rin ng OPM. Tama, partner. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Tama, Kabsat? partner. So, paano naman itong OPT? Meron din tayong tinatawag na OPT or using other people's talent. Okay. So, ano ang mga paraan para magkaroon ng OPT? Okay, or using other people's talent. Actually, we can make money using other people's talent. Okay. Halimbawa na lang, Kabsat, may nasiraan ng sasakyan. Okay. Okay, ako wala akong alam sa sasakyan, pero kukuha ko ng mekaniko. Sasabihin ko doon sa kliyente na kaya kong ayusin yung sasakyan niya. Okay. Tapos, yung kukunin kong mekaniko, sasabihin ko, babayaran ko siya kapag naayos niya yung sasakyan na yon. Sa paraan na yon, naayos na yung sasakyan, nagbayad si kliyente, tapos magkakaroon na ako ng pera at mababayaran ko rin yung aking mekaniko. That's how business works. Okay, so it's using other people's money as well as other people's talent. Okay, so isa yan sa paraan. Ito, actually, Kabsat, we are only sharing tungkol sa self-improvement muna before anything else. Pero since na-open mo na siya, so it's one of the ways para magkaroon ng cash, okay? Or magkaroon ng salapi sa bulsa natin. Kasi akala ng iba there is a scarcity or kakulangan sa pera dito sa mundo. Pero ang totoo, lahat ng nilikha ng Panginoon natin, sobrang abundant tayo pagdating sa resources. Okay? Tama, partner. So, may gusto ka pa bang idagdag, Kabsat, pagdating sa OPM or OPT at leverage? So, since na-open mo na ito, Kabsat, may gusto ko pa bang idagdag pagdating sa tatlo na yon on how to use other people's talent as well as other people's money? Actually, there are a lot of ways to do the leverage as well. So, hindi lang naman umiikot sa OPM tsaka OPT. Marami ding paraan. Kundi magkaroon din tayo ng mga tools na ginagamit para ma-achieve yung gusto nating ma-achieve. Meron pa akong gustong i-share, partner, actually. Ano yun, Kabsat? Meron din tayo kasing tinatawag na Pareto Principle. Oh, okay. Pareto Principles. So, ano ang ibig sabihin ng Pareto Principle in life and in business, Kabsat? Ang Pareto Principle is also known as 20-80 rule. Usually kasi sa pagnenegosyo or sa buhay, ang ginagawa kasi ng kadalasan is 80-20 rule. Okay. Ang 80-20 rule, they are putting so much effort, 80% of the effort, tapos 20% lang ang nagiging resulta. Okay. Kaya ang gusto kong i-share sa inyo ang Pareto Principle kasi 20-80 rule. Ang 20-80 rule is 20% lang yung effort,
pero nakakakuha tayo ng 80% results. Yun yung definition ko actually ng productivity, partner. Okay. Oh, kabsat. Okay. So magbigay ka nga ng example pagdating sa Pareto principle, kabsat. Actually, in finding clients nowadays, Uh-huh. yung mga ibang tao kasi mano-mano pa, di ba? Yes. That's yung organic na tinatawag Tawag pagdating na, sa advertising. advertising, Medyo napapalalim na tayo, kabsat. Pero sige, since na-open mo na yan, sige, i-share natin sa mga nakikinig sa atin sa live sa DZRJ Radyo Negosyo tuwing Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. So, dahil na-open mo na yan, kabsat, na isa yan sa bala natin sana for the next episodes. Pero since na-open mo na yan, kabsat, sige, i-push through mo. Okay. By using through the advertisements, actually, it's a tool like social media, di ba? Okay. Sila na mismo yung naghahanap ng kliyente para sa atin. Instead na tayo na mismo na nagmamano-mano, na organic. Why not na mag-utilize tayo ng mga tools like social media in order for us to get more clients sa pagnenegosyo. Oh, okay. It's about using the technology nowadays. Tama pa Kasi din. ang technology, kabsat, para siyang mas pinagaan Pinagaan niya ng trabaho. ang buhay natin as well as ang trabaho pagdating Tama, sa partner. advertising. So, through advertising, kabsat, dati kasi ang nakita naman natin yung mga big brands, kabsat, yung mga big brands dati, pumupunta sila sa iba't ibang eskwelahan para i-market yung mga produkto nila. Ngayon, hindi na ganun, kabsat. So, it's about using the tools through social media. Okay. So, dahil na-open mo, okay, thank you very much, kabsat, sa isa sa mga tip pagdating using social media as well as the Pareto principle in business and in life. Okay, next. Okay, so time check tayo. Mga ka-negosyo, it's 2:43 in the afternoon. Live sa DZRJ Radyo Bandido every Saturdays, 2 to 3 p.m. Okay, so next. Eto, kabsat, alam mo to. Ano yung kabsat? Be the hare, not the turtle. So marami sa mga mas nakaka-ahead kabsat So sino ba naman ako para pakinggan sana usually ito nagiging problema, kabsat, nowadays, especially in business, alam mo yan, sa SMEs. Pag mas bata ka, ang akala nila wala ka pang alam. Tama ba yun? Tama, partner. Kadalasan yun yung impression sa atin eh. Yes, oo. Akala kasi ng yung mga nauna kahit papaano na akala nila na akala ng iba we have to take step by step. Or yung dahan-dahan. Yung dahan-dahan, hindi po totoo yun kanegosyo. In business, you have to move fast. You have to move very fast kasi money loves speed so much. So you have to move quickly as soon as possible. Kung meron kang idea sa negosyo mo, you have to act right away. You have to take massive action. So hindi pwedeng what if. Hindi po pwedeng ganun pagdating sa small to medium enterprises. Okay. So on your knowledge or based on your opinion, kabsat, ano ang maidadagdag mo pagdating sa we have to take massive amount of action? So ito nga rin, pwede rin natin ipasok ulit dito yung usually kasi ang ginagamit ko, partner, sa pagnenegosyo, it's more on really advertisement or sa social media. Kasi dito natin nare-reach out yung mga target audience natin and potential clients. Tapos, actually, I don't take it as an expense kasi the more I spend, the more I earn on it. Ganon. So meaning, kabsat, ang advertising is an investment? That's true, partner. Advertisement is a form of investment. And actually, this is one of the greatest investment. You should not consider it as an expense because advertisement, you'll be able to reach out more people, you'll get more clients and prospects. So for me, it's a form of investment. So akala nila, kabsat, ang advertising expenses ay expenses. Pero Tama, no. partner. The number one rule in business, okay, eto base lamang ito sa ating experience kanegosyo. Okay. Since nasa advertising tayo, kabsat, isi-share ko itong nalalaman ko pagdating sa advertising. Ano yung okay? kabsat?
the number one rule in business is you have to spend money in advertising. Kasi ang kalaban mo pagdating sa negosyo, Kabsat, it's not about how quality yung product mo. It's not about how good the product Product or is. services. It's about obscurity. Okay? So, Yep. ano nga ba itong obscurity? It is the biggest hindrance in business. So, bakit naging biggest hindrance sa business ang obscurity? Kasi kung ang isang produkto, okay, please pay attention ka-viewers, or kanegosyo, sorry. Kanegosyo, please pay attention dito sa sasabihin ko. Ang biggest challenge in business, is obscurity. Okay? It's not about how good your product is. It's not about the quality of your product. It's about unleashing or yung unleashing yung full potential mo kung paano mo ma-market ito yan dito sa ating merkado. Kasi kahit paggaano kaganda yung product mo, kung hindi ka kilala, I have to share this, Kabsat, kasi it's Tama, our calling. Kabsat. Kahit gaano kaganda ang produkto mo, kahit gaano Ganda yung serbisyo. gaano ka-quality ang produkto mo, kung hindi ka kilala sa merkado, hindi bibili ang mga customer or consumer sa iyo. That's the secret of using advertising kanegosyo. Okay? So, unti-untihin natin silang ihasa, Kabsat, pagdating sa business. Ito, based lang ito sa ating experience. Experiences. Kilala mo ako, Kabsat. Tama, Based Kabsat. ito sa experience. I've been looking for how many years? 2017. From 2017, I've been looking for the right answer because I have family to provide, no? We have family to provide food on the table. Kaya naghahanap ako ng solusyon way back 2017, 2018, 2019, 2020. Naghahanap ako during those years kasi pagod na ako nakikinig sa mga motivational and inspirational sa social media. Gusto kong malaman kung paano ba magpatakbo ng SME. So nung natuklasan ko yung mga sikreto, kung kailan naman sobrang down na ako, Kabsat, alam mo yan. Okay, Kabsat. so eto, dahil nga calling, isi-share natin sa mga viewers natin or sa kanegosyo natin kung ano yung tamang sagot. Kasi ang gusto kong matulungan, Kabsat, yung mga kapwa ko bata na naging ama. So ito, yung mga kapwa ko bata na naging ama, ito yung sagot. This will be the program na kung saan sasagutin natin lahat yung mga katanungan mo na tumatakbo rin sa iyong utak on how to build your business from scratch. Kasi alam mo yan, Kabsat, kaming mag-asawa, we've been in the business for how many years? Ngayon lang namin natuklasan yung mga sikreto. So, unti-untihin natin silang isi-share, okay? Tama, yung mga Kabsat. alam ko sa negosyo, kung kailan, Diyos ko, kung kailang baon na ako. So I'm sorry to say, alam mo yan, Kabsat, kung kailan baon na ako, tsaka palang natuklasan. Pero I am very grateful, Kabsat, na kahit ganon, after all, na kulang na lang itapon ako nung nagka-psoriasis ako, Kabsat. Kulang na lang itapon ako dahil sa sobrang depressed ko na, hindi ko na alam ang gagawin ko, kulang na lang. Alam mo yan, Kabsat, kung kailan down na ako, kulang na lang itapon niyo ako. Pero God made a way na ni isang gamot, walang nakapagpagaling sa akin pagdating sa psoriasis, Kabsat. Alam mo yan. So, ituturo natin every Saturdays, Kabsat. You have, kanegosyo, you have to tune in on our program. Please. If ikaw na nasawa ka na sa mga inspirational, motivational na naririnig mo sa social media, ito yung nararapat na programa para sa iyo. Para makaalis ka, kanegosyo, sa kung saan, or kung para makaalis ka kung saan at kung ano yung hinahanap mong sagot na matagal mo nang hinahanap. Kasi, alam mo, Kabsat, pagdating sa negosyo, ayan, malapit na tayong matapos, it's 2:50 in the afternoon. Ang mga negosyante, sobrang masikreto nila. Tama. Di ba? Okay. So, hindi naman tayo masikreto, Kabsat. Lahat, ibibigay natin even from step by step, from legalities. Ayan. Ituturo natin sa viewers natin. Kasi, ulitin ko, Kabsat, ito yung calling. Yung calling sa akin. Alam mo yan, Kabsat.
Okay, I'm speaking from my heart. Okay, so next, after doing, okay, big moves, yung with the hare, not the turtle, okay? So sa business tsaka sa buhay, you move fast enough. Kasi money loves speed so much. Okay, next. You have to push when things aren't going well. Okay. Tama. So Kabsat, ano ang ibig sabihin neto for you? Actually, Kabsat, when you do business, along the way, along the process, you will make mistakes. But you still have to push through. Though, kahit gaano kasi kaplano or kaganda yung plano natin sa negosyo, meron talagang magkakaroon ng emergencies, mga ganyang bagay. Tapos may mga time na medyo mabigat or nagkakaroon ng problema sa pagnanegosyo, pero dapat pa rin nating i-pursue. Yes, okay, tama. Kasi ang buhay, Kabsat, sa totoo lang, ang hirap. Sobrang hirap. Especially if you are at the bottom. Tama. Kasi lahat ng nasa bottom, Yung from scratch. na-scoop na lahat ng nasa taas. Kaya ituturo natin, magtutulungan tayo, or ituturo natin, especially ito yung mga gusto nating tulungan personally. Yung kapwa ko rin na naging batang ama, na naghahanap ng sagot sa totoong buhay, especially in business if they are starting now sa kanilang negosyo. So, definitely every Saturdays 2 to 3 p.m. live DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido. Ituturo natin 'yan, Kabsat, isa-isa. Tutulungan natin silang makaahon kahit papaano. I have made the worst financial mistakes in life. So, alam mo 'yan, Kabsat, alam mo. Lahat ng nangyari sa buhay ko, sa aming mag-asawa, alam mo 'yan. So, every Saturdays, Kabsat, or kanegosyo, okay, yan sa mga nanonood. Every Saturdays, panoorin nyo po kami 2 to 3 p.m. Isa-isa po namin, okay, isa-isa po namin ituturo sa inyo yung nalalaman namin pagdating sa buhay negosyo. It's not about also sa experiences natin, Kabsat, but it's all about also from other people's experiences. Kasi we have, alam mo, Kabsat, yan, we have kahit papaano, meron tayong mga mabubuting kaibigan na nakita natin kung ano yung mga naging experience nila sa buhay negosyo at sa totoong buhay. Okay. So, okay, bilisan natin, Kabsat, it's 2:53 in the afternoon. Alright. So bilisan natin. Next, when you have no money, you don't know something. There is a method in making more money ka-negosyo. Okay? So kung wala kang pera ngayon, ang unang-unang i-share namin, okay, Kabsat, ang unang-unang i-share natin is you have to go network. Tama, Kabsat. Yan ang sekreto yan ang pinaka-basic na sekreto na hindi sinasabi ng mga business gurus online. Kung gusto mo magkaroon ng pera, okay, right away, you have to go network kasi may kaya kang ibigay na value eh. Alam mo sa sarili mo, kanegosyo, na may skill ka na kaya mong i-provide sa mga taong nangangailangan rin. Kaya number one in making more money is, ito yung pinakasekreto, you have to go network. So anyways, Kabsat, may gusto ka bang maidagdag pagdating sa yan, in making more money, you have to go network? Actually, may gusto pa ako idagdag, Kabsat. Napaka-importante rin kapag wala pa tayong pera at nag-uumpisa pa lang tayo from scratch, napaka-importante na magkaroon tayo ng sarili nating mentor sa gusto nating ma-achieve sa buhay. Tama, okay. So, mentor. Speaking of mentor, Kabsat, ang maipapayo natin, they must be watching us every Saturdays 2 to 3 p.m. Tama, partner. You should watch Kanegosyo. You should watch our program 2 to 3 p.m. every Saturdays. We will expose yung mga sikreto ng mga SMEs. Okay, hindi na to puro motivational, Kabsat. No, hindi na to puro motivational. Ito yung halos step by step na ginagawa ng mga SMEs. Even sa mga billionaires, Kabsat, alam natin yan.